That proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw. Lahat naman humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, doesn't really mean anything. Si Mayor Gu, parang ilang araw na po na araw-araw pinag-uusapan ng media. Ito po, kasama dito yung media, kasabwat po rito yung media sa pagpapalaganap ng mga pinag-uusapan. Alam niyo yung diversion, yung galit na yung mga tao, pero idadivert mo para mapaling sa iba yung galit. Di ba? May mga sacrificial lamb na nakikita tayo na very willing na tumanggap ng lahat ng galit ng tao, mawala lang sa tunay na kinagagalit. Tignan niyo po to si Mayor Gu. Ako hiwagang-hiwaga po ko no? Lahat sila nakatuon ngayon kay Mayor Gu na parang napakasamang tao, na parang lahat ng mga katarantaduhan sa Pilipinas ang may kagagawa na si Mayor Gu. Kung pag-usapan nila, no? Paulit-ulit lang naman na kino-question yung kanyang citizenship, kino-question yung kanyang pagkakahalal sa kanya, kino-question yung ang alam ko po yung mga pogo workers na iniuugnay rito kay Mayor Gu napauwi na po sa China o saan man lupalop sila nagmula. Bakit po kung totoong may kaugnayan si Mayor Gu dyan, wala akong pakialam, hindi ko po kilala yan. Promise. No? Hindi po namin kilala yan. Wala po, yung mga Duterte supporters, wala pong pakialam kay Mayor Gu. Wala kayong nakita na picture na yan ay nakaganon. Ang nakita kong mga picture niyan ay nakaganon, no? Ibig sabihin, supporter yan ng ganito. Alam niyo na kung sino to. Si Vilma Santos. Okay, supporter po yan ng Pangulong. Yan yung nakikita natin. May picture with Aimee, may picture with BBM, no? So, talagang walang kaugnayan sa mga Duterte yan. Di ba? Okay. Ngayon, siyempre magagalit tayo dahil iugnay nila kay PRRD, kay Sara Duterte, no? Yung issue ng Davao City ay yung pinanggalingan daw nito ni Gu. Naghanap tayo magagalit tayo dahil doon, no? Pero wala naman pong katotoran eh. 'Di ba? Wala pong katotoran 'yan. Ano man ang gawin nyo kay Gu, hindi po dapat naapektuhan yung mga Pilipino. Kung talagang may kasalanan niyang Gu, go! I-demanda po ninyo. Ang dami pong dinidemanda. Oh. Ang dami pong naririnig kami na dinidemanda. Hindi raw kilala. May nakailan salita na si Pangulong Marcos. Hindi raw niya kilala. Kilala niya raw yung mga taga-Tarlac na mga politiko. Tapos may follow-up pa siya kinabukasan o 2 days, no? Sabi naman niya, yung tinanong bakit siya may picture, talagang ganun, alang naman tanggihan mo yung nag-selfie. Ibig sabihin, nagke-create to ng mga galit sa mga tao para wala naman pong katotoran. Ang simple lang naman po, hindi naman po siguro napakamakapangyarihan tao niyang Gu na yan. Demanda nyo po, reklamo nyo, ulihin, ipabalakin sa China kung talaga nagkasala. Tapos ang problema, inaaraw-araw nila na parang may bagong revelasyon na naman. Na hindi raw nakatira kesyo dito, hindi raw matandaan. Hindi pala matandain yan. Kasuhan nyo ng makakalimutin. O kung meron kayong appropriate na kaso, pamimigay ng citizenship, at kung ano pa man. Tapos na. Hindi po bakit po nila ini-stretch? Di ba? Ini-stretch po nila yung tungkol kay Mayor Gu kahit wala naman pong, ako sa tingin ko sa bigat po ng kinakaharap ng gobyernong ito,
parang wala naman pong katuturan sigo kumpara po sa mga problema natin na dapat nilulutas. Di ba? Parang pinakamasamang tao, wala po akong naririnig na sinampahan nila ng kaso sigo. Nabibigla nga kami, yung mga nagmamaisog. Yung mga taong, yung mga mayor na involved sa maisog o governor, biglang nasususpindi. Bakit kaya hindi masuspindi na sigo? Para tapos na, move on na tayo lahat, di ba? Ini-stretch po nila dahil masarap pag-usapan, nagkakaroon ng libangan yung tao. Ikalawa, eto po yung takutan na iimbestigahan, alam nila eh. Alam nilang i-trigger yung mga Duterte supporters eh. Siyempre, magre-react tayo dyan. Bakit nyo iimbestigahan yan? Magagalit tayo. Ang magagalit na tayo dito sa mga congressman na ang gusto naman nila imbestigahan si Duterte. Talaga naman nakakagalit yun. Pero, di ba? Very willing silang magalit sa kanila yung mga tao eh. Para maisalba yung tunay na dapat magalit yung tao. Hi sir, may initial findings na po ba na pinadala sa Malacanang tungkol sa investigation kay Bamban Mayor Alice Go? Oh no, it's very, very early yet. No, we just started. Well, the Senate had just started their investigation. As I told you before, we have been investigating the now defunct Pogo installation. Hindi namin tinignan, it never came up. Hindi lumitaw yung issue ng citizenship, ng all of these things that came up. So yun ngayon ang tinitignan natin. But we have a ways to go dahil talagang hinahanap natin kung ano ba talagang totoo. And as I said, there is also an ongoing investigation by the Senate. So let's allow the executive side and the legislative side to do their work and continue continue our investigations. Well, wala pang definitive na conclusions. Follow up lang po. Yeah. Recently may lumabas na pictures po ninyo ni Mayor Go nung campaign sorties nung election 2022, and then may nasabi niyo po before na wala nakakakilala sa kanya bago siya ma-elect. Any comment po doon? Ano po masasabi niyo po doon? Pictures po ninyo ni Mayor Go nung campaign sorties nung election 2022. That proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw. Lahat naman humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, doesn't really mean anything. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Jovi Anto Puesto, sino ang professional liar Mr. President, ipapakulong pa ninyo ang nagsasabi ng totoo, kawawa ang bansa, kawawa ang mga ordinaryong tao. Pahayag naman ni Lice Corpus, wait po natin ang next Senate hearing. Wait and see who tells the truth if she doesn't hide something. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Diamond Benji, BBM Professional Liar, makakalimutin na, dahil sa lakas ng tama. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.